Yes, hello! Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid. Maligayang pagbabalik sa aking munting channel, Lihim at Kaalaman. At sa araw na ito ay may babahagi na naman ako isang lihim na karunungan. Ito ay gabay, alituntunin at patnubay sa mga baguhan at nais tahakin ang espiritual patungkol sa pagdidibusyon. Sa kadahilanan na maraming nagtatanong kung papaano ba ang tamang proseso sa pagdidibusyon. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo mga ganitong videos o usapin, mag-subscribe na po at pindutin ang bell icons para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po akong upload na videos. Maraming salamat po. Una sa lahat, ano nga ba ang dibusyon? Marahil marami ang nagpaliwanag sa baksang ito na inyo na rin nakita at napanood sa iba. Ngunit hindi ipinapaliwanag kung paano ito gagampanan. Marahil ang kadahilanan kung kaya't marami ang nalilito kung paano ba ang tamang proseso sa pagdidibusyon. At ito mga kapatid ang mga pamamaraan. Number 1. Magsindi ng isang puting kandila. Pangalawa, gawin ito pagkatapos humingi ng tawad at ilapit ang kalooban sa Diyos Ama. Pangatlo mga kapatid, gawin ito sa loob ng kwarto na walang nakakakita at panatilihing nakahubad sapagkat ito ang nagpapahiwatig na ikaw ay sumusuko o isinusuko mo ang iyong espiritu sa Diyos Ama sa diwa ng kapanahunang nilikha niya tayo nang walang saplot sa katawan sa panahon nila Eva at Adan. Pang-apat, maganda ng isang basong tubig. Ito ang magsisilbing dugo ni Jesus, Yeshua. Pang-lima mga kapatid, maganda na isang pirasong tinapay. Kung walang tinapay, ay maaari din gamitin ang isang kutsarang kanin o kamuti. Ito ang magsisilbing katawan ni Jesus o Yeshua. Pang-anim mga kapatid, pumili ng testamento na nais ninyong dibusyonan. Ito ang mga malalakas na testamento. Pang-pito mga kapatid, pumili lamang ng isang testamento sa pagdidibusyon. Pero kung mahaba ang panahon at oras ninyo ay maaaring pagsabay-sabayin ang mga testamento. Pero mas mainam na isa muna upang matutunan ninyo ang panahon at sakripisyo sapagkat hindi po pero ang pagdidibusyon. Pang-walo mga kapatid, pambuhay. Ito ang pangbuhay na mga salita na nais ninyong magkabisa. Isasabay na po ninyo ang pambuhay upang isang bagsakan na lamang. Testamento na nais ninyo at ang pambuhay upang hindi po sayang ang panahon at oras. Pang-siyam, dadasalin ninyo at gagampanan ito sa loob ng 60 days na walang patlang. Kapag may tawan kang araw ay ulitin mo ulit sa umpisa. Wala pong araw at oras ang pagdidibusyon kahit anong oras po at araw ninyo nais gagampanan basta po ay tuloy-tuloy sa loob ng 60 days na walang patlang. Isang beses po ito gagawin sa loob ng isang araw hanggang sa makamtam ang isang 60 days ninyo. Kaparaanan ng dibusyon. Number 1. Sindihan ang kandila na puti. Pangalawa, dasalin ang orasyon na ito at iihip sa tinapay, kamuti na nilaga. Panginoong Diyos Ama, Yahweh, mula sa sagradong mong kaharian na nasa langit, basbasan ang pagkain na ito na magsisilbing katawan ng iyong anak na si Jesus, na aking tinatanggap sa aking katawan lupa, na magsisilbing gabay, patnubay po patungo sa sagrado niyong kaharian.
At isunod po ang mga salitang Latin na ito mga kapatid. Tapos ay inyong kainin ang tinapay or nilagang kamote. Pwede rin ang ubi, kamuting kahoy at iba pang proseso na ito. Kung walang tinapay, basta tandaan na ang bunga na nagsabing puno ay nakabaon sa lupa. Ito ay nagpahiwatig ng pagpakumbaba kung saan tayo nagmula sapagkat tayo ay nilikha mula sa lupa at babalik din sa lupa. Pangatlo mga kapatid, dasalin ito at iihip sa isang basong tubig. Mas mainam kung wine. Diyos ang mayawe, basbasa na ang inumin na ito bilang kumakatawan sa dugo ng sagradong mga anak na si Jesus at magsisilbi kung tulay patungo sa buhay na walang hanggan. Patawarin ako sa aking mga kasalanan at tanggapin ako sa iyong kaharian. At pagkatapos mga kapatid ay sunod po ang salitang Latin na ito. At pagkatapos mga kapatid ay inyong inumin ang tubig or wine at lumuhod kayo na nakasayad ang tuhod, siko at palad ninyo at banggitin ang dasal na ito. At pagkatapos yung banggitin ay pwede na kayong tumayo. Pang-apat mga kapatid ay dasalin na niyo ang testamento na nais niyong debosyonan. Mas mainam kung isang testamento lamang upang makapaguguluhan ninyo ang panahon at sakripisyo. Panglima ay dasalin ang pambuhay. Yan lamang po ang aking ginawa noon. Kaya po natatawag ang lahat ng pudir bala na nakapaloob sa pudir arka sa bawat testamento na aking nadebosyonan. Gagampanan po ninyo yan sa loob ng 60 days na walang patlang. Kahit na anong oras o araw po kayo magsimula, wala pong problema dahil ang Diyos Ama laging nandyan magpakailanman. At kapag natapos na ninyo ang 60 days na walang patlang at testamento, na lamang po ang inyong dadasalin kahit 2 times or 3 times a week na lamang po. At hindi na po ninyo gagampanan ang tinapay at alak after 60 days. At pwede na po kayong bumuhay ng mga panyo, chaliko, medalyon, basta akma o yung mismong testamento na dinebosyonan ninyo ang bawang mga nakasulat o nakatatak. At yan lang po muna sa araw nito. Maraming salamat sa panonood. Gawin lamang ng tama ang nasa videos. Hanggang sa susunod ko pong video mga kapatid. Thank you so much and God bless ating lahat.